Kaya nga hindi sila makabuo ng malaking people power, yung itong mga DDS. Kasi nga, dilaw, kakamping. Mas gusto nila si Pangulong Bongbong. Correct. Although ayaw, hindi sila maka-Marcos, pero mas gugustuhin nila kung Gusto nila papipiliin. yung policy. Kaya nga pagka ang DDS may mga ginagawang grupong mga rally, hindi sumasali itong dilaw tsaka kakamping kasi ba't mananawagan kami policy si Pangulong Bongbong? Tapos sinuupo. Si Sara. Oh. Kaya hindi sila pabor sa ganun. Actually, ang gustong-gusto ng mga kapatid natin sa Dilaw, sa Pink, yung policy ni Pangulong Marcos, yung laban sa West Philippine Sea, yung laban sa corruption, yung gusto niyang mangyari for the in future, the infrastructure. Yan ang gusto ng ng mga old school at millennial na Dilaw. Kita mo yung sinabi ni Pangulo na ipunin daw ang tubig, ginawa pa nilang issue. Ginawa pang issue ni Sara, ipunin daw yung tubig at dalhin daw sa Malacanang. Nung natapos ng 14 months, yung dam sa Isabela. Nalaman na nila na yung pala yung ibig sabihin na ipunin sa dam yung tubig, ulan, para nga naman hindi magbaha at sa panahon ng tagtuyot, may magagamit. Matindi. Diba? Alam mo, yung mindset na ginagawa, sa totoo lang, ako nakikita ko to hinihigitan pa ni Pangulong Marcos yung tatay niya. Correct. Sa legacy. Kahit na winawasak siya. No? Hinihigitan pa niya. Grabe itong sa 6 years ni Pangulo. Trabaho. Wala kang makitang Siguro yung pahinga lang, yung kahit papaano, tayo naman, nag-chill naman din tayo. Siyempre, yung tao... Hindi, natural yun. Natural yun. Oh. Sa mga DDS kasi, hindi normal yun. Diba? Pero sa akin lang, kung si Pangulo pababain nila, ay, hindi ako papayag. Alam mo kung bakit ako di papayag, partner? Siguro baka iisa tayo ng iniisip ng sambayan ng Pilipino. Walang future ang Pilipinas kapag ang vice-presidente na si Sara Duterte ang uupo bilang presidente. Sinabi ko na nga na ikumpara natin. Alam mo, pag tinitignan ko si VP Sara, walang kakarakter si VP Sara maging presidente. Yun na nga. Wala. The way ng pananalita, lahat, wala. As in, wala talaga. Wala talagang, hindi mo makakita na maging Ako leader. naniniwala ako, si VP Sara, kaya lang nakarating sa pagiging vice president siya, hindi dahil sa kanya dahil sa tatay niya. Kaya nga, ito yung panawagan dahil natin. Sa tatay niya talaga, hindi dahil sa kanya talaga. Dahil sa tatay niya. Yung panawagan nga na natin na kung talagang si Sara may kakayanan na manguno, bakit hindi natin idaan sa isang debate para malaman natin, masukat natin ang kakayanan niya. Na-issue nga. Pwede bang isabak si si Attorney Claire? Payag na na-issue nga yung nakaraan di ba? Payag na. Wala, hindi kakayanin. Hindi nila pinapansin. Kasi imbis na itong mga DDS, sukatin nila at malaman nilang totoo nga naman kung kaya talaga ni Sara. Di ba? Talunin mo si Attorney Claire. Inday. Baka sakali. Sabi nga ni Representative Laila de Lima, para sa kanya, si Attorney Claire Yusek, pwedeng maging sekretary ng DOJ. Di ba? Kita mo yan, ha? Si Sara, kita mo yung ni pananalita ni Sara, parang minsan niya tinitignan ko, parang, alam mo kung ako hindi Pilipino, tapos makikita ko si VP Sara, tapos sasabihin, Vice President ng Pilipinas, baka masyak ako Baka masyak. Bakit naman? Parang nasa palengke lang Parang wala, hindi talaga pang presidente si Kasi pag naging presidente ka, lumalabas, siyempre ating ka na mga APEC. Mga APEC, mga ganyan. Lumalabas kasi ang presidente, parang siya yung ahente ng Pilipinas. Para bang siya yung nagre-representa. Mag-invest kayo rito sa amin, Pilipinas. Kaya ba ni VP Sara yun? Baka mag-itok-atok yun. Parang wala Kita mo naman si Pangulo, pinag-aagawan ng mga leader ng bansa nung nasa Malaysia. Nakita mo ba yun? Kita mo pa naman yung pananalita pa lang ni... Importante kasi yun. Yung presentasyon. One of the most napaka-importante nun yung pananalita. Kita mo na yung mga bitaw na yung partner, Chris, na meron kang good relationship sa karatig bansa mo. Mas malaki maitutulong sa inyan in terms of investment. Ito, bakit ayaw ko kay Vice President? Tatapatin ko kayo. Si Vice President against sa constitutional reform. Hindi siya pabor
sa constitutional reform. Kasi ang nagpapahirap sa atin ngayon, yung lumang constitution natin. Totoo. So aminin natin, may kailangan baguhin. Hindi naman lahat babaguhin. Kailangan na i-upgrade talaga. I-upgrade dahil na yung economic provision natin. Speaking of economic provision, for example, habang ang ibang bansa, partner, imagine niyo nasa isang racetrack tayo. Isang racetrack, andyan ang China, andyan ang Malaysia, andyan ang Singapore, Japan, ito sa gitna ang Pilipinas. Si China bumubulusok, may daladalang truck, laman ng produkto niya. Si Malaysia may daladalang produkto, may daladalang truck din, bumubulusok. Si Pilipinas may dala tayong jeep. Tapos si kakarag-karag ba? Hindi naman kariton ha. Hindi naman kalesa. Si Singapore may dala F1 race car, may bitbit na produkto niya. Sa lahat ng sinabi ko, ano ang pinakamatulin? Singapore. China. Malaysia. Si Philippines may dalang jeep. Bakit matutulin ang mga sasakyan na yon? Ang simbolo ng sasakyan na yon ang kanilang mga bansa. Bakit matutulin ang mga sasakyan yan? Bakit mabilis? Pumasok ang ekonomiya, bumilis, tumaas ang kanilang kanilang bansa. Sumasabay sa lahat. Because meron silang maayos na economic provision. Sa Pilipinas mahirap Kasi yung bawat sasakyan na yon, nakababa ang handbrake. Yung Pilipinas, putya, partner, sorry to say, totoo kasi to, ang Pilipinas, gustong ibaba ni Pangulong Bongbong Marcos yung handbrake. Kaso may pumipigil. Nasa likuran. Kung ibabayan ako, magkakaproblema tayo. Gustong ibaba ni Pangulo para bumulusok din ang Pilipinas. Yan naging problema natin. Yan ang ayaw na ayaw ni Vice Presidente na mangyari sa bansa natin. Ang umunlad, ang bawat isang Pilipino at ang mamamayan. Tsaka ito mga share. Napansin ko yung mga bansang mga mauunlad. Yun yung mga hindi agad pinapalitan ng presidente. Di ba? Yung diretso lang muna. Yung may mga prime minister. Yung hindi pa palit-palit na presidente Yun ang napapansin ko. Bakit hindi na lang natin ipanatilihin si Pangulo Hindi, ako, pabor ako doon, especially kung si Pangulong Bongbong. Siya talagang magiging presidente rito na matagal kasi maayos si Pangulong Bongbong. Maayos talaga Ang mahirap, yung dediretso, yung presidente hindi maayos. Yun na nga. Pero yung ganyang karakter ni Pangulong Bongbong ayos. Kasi aminin natin, mahirap pang sabihin na magkaroon ng second term si Pangulo. But ako, pabor ako kung ang Constitution ng Pilipinas babaguhin. Yun nga yung sinasabi ko. Two-party system tayo para mas maganda ang laban, mas maganda, mababantayan ng pono ang pera ng taong bayan. Isa pa, partner, dadagdag ko kung magkakaroon tayo ng ito ang solusyon sa lahat ng mga magnanakaw, walang flood control issue nito. Kung magkakaroon tayo ng two-party system kasi magbabantayan yung dalawa. Pwede, oo. Di ba? Maiwasan ng korupsyon. Pero sinusulong na uli yan, Chacha Kakanina nabasa ko itong representative ng dyan sa Rizal. Si ano ba yun? Basta. Sa totoo lang, bata pa ako, naririnig ko na yan Pero pag yan, Chacha. Yan ang ang daming tutol no? Yan ang reason ko kung ba't ayaw ko kay Sara Duterte. Kasi tutol siya sa pagbabago ng bansa. Gusto niya, stuck lang tayo dito, ito lang ulit, bala kayo magnakaw dyan, walang problema, presidente ako, for fame. Diba? Diba? Yun yun na nga talaga yung nangyayari. Ito, palit-palit yung mga namuno. Wala, kawawa Pilipino pag ganyan. Kanya-kanya ring nakaw. Kanya-kanyang kuha. Kanya-kanyang kuha. Kanya-kanyang kuha ng pera. Kaya nga sabi ko. Kasi yan Diba? Mula pinakamababa hanggang pinakamataas kasi sa gobyerno. Kapag nagpalit ka ng liderato, papalitan ng liderato lahat hanggang baba So, lahat yan magnanakaw Diba? Aminin na natin na ganun talaga. Lahat yan nagnanakaw. Papalit ka uli sa susunod na eleksyon. Ganun uli Kung sino mananalo, papalitan niya uli yung mga kanyang mga empleyado hanggang pinakamababa Alam mo, partner, sabi ko nga, ito nalulungkot ako for the Filipino because nandun tayo sa ibang bansa. Nakikita ko yung nagtataas ang building, napakaayos na kalye. Progresibo. Napaka-progresibo ng bansa nila, napakaganda. Ultimo, kahit na, amin natin, yung mga Chinese, naninigarilyo, tatapon lang sa gilid. Diba? Pero ang linis. Ang ganda ng polisiya nila. Matatakot magnakaw ang mga buhaya. Kasi doon sa kanila, pag nagnakaw ka, malaking kasalanan nyo, ang buhay ang kapalit. Pero sa Pilipinas, grabe. Naging tradition kasi ang ano rito. Sumobra kasi luwag.
yung 1987 Constitution. Yun nga, yun yung sinasabi ko. Pati yung 1987 Constitution na yun dyan. Maraming nakapaloob na batas dyan na napoproteksyonan din yung mga ginagawa ng politiko ngayon. Kaya dapat i-revisa na yan, baguhin na yan. Kasi masyado na, isipin mo na sa 2025 tayo, ang sinusunod pa rin na Constitution, 1987. Kasi nga, diba? Sobrang luma. Diba? Ayaw nilang baguhin. Kung hindi nyo, napapansin nyo ba? Yung mga politiko, umiikot-ikot lang sa kanila. Di ba? Kasi nga, nakabisada nila kung paano dayain yung mga batas na yan para makakulimbat ng pera. Tama. Dapat talaga baguhin na yan, yung 1987 Constitution na yan. Alam mo, tignan natin yung ibang bansa kung bakit maayos ang policy yan nila. Bakit maganda. Bakit ang China? Bakit meron sila mga investors? Bakit ang Korea? Napakaraming investors. Bakit ang Malaysia? Napakaraming investors. Maluwag ang economic provision. Okay, ito nako, pag-usapan natin bukas yung kasi bukas na start nung yung fish rally daw ng INC. Bakit may daw? Hindi, yun sabi nila, fish rally daw eh. Daw? Oo, hindi natin pwede masabing talagang fish rally hanggat di natatapos. Oo nga. Di ba? Oo. Okay, katulad yung nakarang sa Luneta, fish rally din daw yun. Di ba nagkagulo, may mga nanggulo sa Mindiola. Correct. Hindi fish rally yun. Ngayon, pwede natin tawagin fish rally pag tapos na. Tingnan natin kung talagang fish. Doon na tayo humusga. Oo, at ang fish rally, hindi yung pagka walang nagbato, walang nag-away, fish rally na, hindi. Ang fish rally, nagsisimula rin yan sa mga bibig na magsasalita dun sa entablado ng rally nyo. Correct. Diba? Kasi, kung ang ang isisigaw nyo doon, puro BBM resign, ba? Hindi fish rally yun. Hindi ang fish rally. Kasi nagpapabaksa kayo ng gobyerno. Ng gobyerno eh. Hindi fish rally yun. Diba? Diba? Sabi nga nila, yung pagkakahiwalay ng simbahan at gobyerno. Dapat manatili yun. Ang point ko kasi rito, bakit ba hindi kayo makapaghintay na si Pangulong Bongbong mapalitan sa 2044 at 2028? 2020. Oo, tinaano ako eh. Parang magkatotoo. Parang ikaw 2020, ano sabi mo? 2044. 2044. Oo, malay mo, mabilis lang naman ang taon, 2025 na ngayon, di ba? Ilang taon na lang. Ba't di kayo makapaghintay itong mga to? Parang anong-ano ba sila? Yung para bang aligaga sila. Oo nga. Parang feeling ba nila nasa isang lugar sila ng para bang hindi sila mapakali? Sa totoo lang 2.5 taon na lang ang Pangulo eh. Oo, di ba? Actually, October ng 2027, filing na eh. Oo nga. Kaya, ang bilis na eh. Kasi 2027 October, filing na. So, alam na natin yung mga tatakbo. Sa isang taon na lang. Sino-sino. Di ba? Hindi ko alam bakit parang hindi sila makapaghintay. Siguro dahil na sasadlak na sila sa tiyak na pwedeng ganito. Kahit konti na lang ang nalalabi na taon ni Pangulong Bongbong. Kukunin nila. Pag si Pangulong Bongbong naalis sa pwesto, ibig sabihin, itong si Pusit maging presidente. Yon. Pipilitin nilang manalo ng 2028. Yon. Yun ang Style Gloria. Yun. Kasi ang advantage kapag nakaposisyon ka at nasa mas mataas kang posisyon. So, kailangan nilang makuha yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos para i-sure win yung kanilang pambato sa 2028. Kasi nag-aalala sila na pagka napalitan si Pangulong Bongbong sa 2028, malamang kaalyado rin na naman ni Pangulong Bongbong at hindi nila kaalyado or hindi si BP Sara. Ganun mangyayari niyan eh. So hindi sila makakapagnakaw. May mga gusto yan. May mga kahilingan na gustong nilang makuha. Mga miyembro na gustong iposisyon sa mga posisyon. May mga tao na gusto nilang ilagay sa pwesto na hindi nila na gusto nilang mailagay doon. Yan ang mga hiling ng mga yan. Paano ba naman? Magkaiba kasi ang polisiya niyan eh. Tulad ni Chavit, kaya nagngangaw-ngaw, di ba? Meron siyang hindi daw napagbigyan na hiling. Yung pamangkin yung pamangkin niya yata hindi yata napasok sa PCSO. Ang tindi rin ng pagmumukha nun, no? Si ugod-ugod ka na Sa tingin mo ba, ilang taon pa ba yung ilalagi ni Sabit? Ewan ko kung... Alam mo sa totoo lang, hindi ganyan si Manong Chavit dati. Oo, pero kung alam nyo, kung ako nandoon sa edad na gano'n, mas bata pa, sabihin nyo mga 70, siguro maglilingkod na lang ako kay bro eh. Oo, totoo lang. At nasa akin naman na lahat. Totoo. At yung pera ko, hindi ko naman na mauubos. Totoo. Siguro gagawin ko na lang mabuti sa kapwa eh. Alam mo na-disappoint ako sa kanya. Dati idol kay Manong Chavit. Gusto ko yung diskarte niya na
Dirty Harry ang style. Pero ngayon, parang nanibago yung thinking. Akala ko DOM style eh. Di ba? Disappoint ba ako? Sobrang disappointment. Parang siya, yung parang nag-aalala rin siya eh. Ako napansin ko pa ito kung nung mga nakaraan, nagdo-double time sila si Pangulong Bongbong mapaalis sa pwesto, parang nung, alam mo sa to lang ito naramdaman ko to parang mas tataranta sila nung si Boying Rimulya naging ombudsman. Kaya nga. Kasi nga parang mas lalo sila nataranta. Kaya nga. Mas kasi nga, alam mo bakit? Kahit even Senator Amy Marcos, ayaw niya talaga na maupo si Boying as ang ombudsman. Kasi talagang may tulog sila kay Boying. Umbaga, si Boying Rimulya, ang susundin niya lang, ang titignan niya lang, si Pangulo. Kasi ang gusto ni Pangulo, gusto ni Boying, nagkakaisa silang dalawa. Linisin ang Pilipinas. Pero independent kasi ang ombudsman. Independent yan. Independent yan eh. Pero walang boss. Walang boss. Pero nakikita ko kasi, Boss Mike, is parang yung idea na linisin ang Pilipinas, ginagawa rin ni Boying. Tapusin yung korupsyon, tapusin yung paghihirap sa bansa natin. Kasi siguro, nararamdaman din ni Ombudsman Rimulya, nararamdaman din ni BBBM yung sigaw ng taong bayan, yung makawala tayo sa korupsyon, makawala tayo sa pagnanakaw ng mga buhaya. Kasi nakita na nila na ang Pilipinas infected na Infected na ng mga mandarambong. 'Di ba? Yun yung gusto rin siguro ni ni Ombudsman Rimulya. Mabalik tayo rito mga share sa rally ng INC. Ano ba yung magiging pwesto nila bukas? Sa Luneta Park? Walang EDSA. We don't know. Baka magmarcha, tingnan natin. 'Di ba? Pero kasi nang nila, 'di ba? Syempre kung saan lang alam ko kung saan lang mayroong permit yan, doon lang. Pero hindi natin mapipigilan siguro pag nagmarcha yung mga yan. 'Di ba? Alangan naman transyonin ng mga pulis yan. 'Di ba? Kasi ang usapan peace rally, pero hopefully sana tumupad na maayos na peace rally. Pero kasi mostly ang nanggugulo yung mga na-agitate na kabataan eh. 'Di ba? Yung mga na-agitate, a 15-year-old boy nang babato ng pulis. Kasi nagagamit yung ibang mga influencer at nakikipagkutsabaan yung ibang mga kilalang mga iniidolo ng kabataan. Kaya napapasama sila. Yung bang gusto ko namin makasama si Idol eh. 'Di ba? May ganun kasing mentalidad yung mga kabataan. Basta makasama nila si Idol, okay na yan. Sa akin lang, sana, huwag nang humantong sa ganun. Pero ulitin ko lang ang tanong kasi ng marami nating kababayan, bakit kailangan pang 3 araw? Kasi diba? Sa totoo lang, medyo ako sa 3 araw na yan kasi ang istorya ng mga EDSA People Power is 3 days din. Di ba? Oo. 3 days din, di ba, Koy? 3 days din eh. 3 araw. Kaya medyo ako, sabi ko, bakit 3 araw? Bakit kinakailangang 3 araw ang gawing rally? Parang hawig dun sa mga history ng mga EDSA People Power, 3 days ang tinagal. Baka maulit na naman ito. Dati yung kwento ng lola ko, sabi, yung mga sundalo daw, nagpuntahan daw dun sa para sumuporta daw dun sa pagbaba ni Apo Lakay. Pero alam mo natandaan ko nanguna ang Iglesia ni Cristo nung panahon ni Erap na pinagtatanggol siya. So napababa si Erap dahil sa panawagan ng ni Cardinal Sin. So ngayon ang Iglesia ni Cristo nauna rin na nanguna sa pagtatanggol kay Erap para ibalik yung pamumuno. Wala nang nangyari. Actually, kasama rin El Shaddai doon. Oo, kasama pa El Shaddai. Brother Mike. Wala no? Wala. Hindi kinaya. Ano pa kaya itong Iglesia ni Cristo uli, ang mangunguna sa isang peace rally daw, pero marami nagsasabi ng mga kababayan natin, kunya-kunyarian lang yan. Ang nais talaga, pabagsakin si Pangulo. Sa tingin nyo, kakayanin nila? Sa pakikipagtulungan ng ilang mga organisasyon pa. Ako tingin ko pag may nangyari yan, maapektuhan ang reliyon nila. Kasi maraming mga loyalista rin dyan. Sa INC, marami rin mga loyalista dyan. Kasi syempre, papupuntahin mo yung miyembro mo doon, sabihin, peace rally, tapos biglang magkakaroon ng sigaw ang BBM resign. Niloloko mo sila. Baka iba dyan manindigan.
Di ba? Sana. Baka manindigan yung iba dyan. Pero ako naniniwala pa rin ako sa paraan na alam kong sa magagawa ito. Kasi kahit kausapin ko lahat ng kapatid na iglesia, hindi ako pakikinggan yan. Ang pakikinggan ay ang tagapamahalang pangkalahatan. Kaya ako mananawagan ulit ako kay kapatid na Eduardo B. Manalo, naway sana po, itong rally na ito ay sana ay maging mapayapa, maayos ang kalabasan. Hindi natin pinipigilan kamo. Hindi natin pinipigilan. Ito po ay naway inyo pong pagbigyan yung hiling ng mga mamamayan na alam ko po na ang mga miyembro rin po ng iglesia ay mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis. Ngunit ang akin pong hiling na sana po ipakinggan at pinapanalangin ko po na ito pong rally na ito ay maging mapayapa para sa kapakanan ng nakakarami. Tsaka hindi ito yung sagot na si Pangulong Bongbong pababayin sa pwesto. Hindi na sagot. Kita mo naman, nagpa-imbestiga siya kahit maapekto yung kanyang administrasyon. Correct. Pinangunahan niya kamo. Oo, hindi katulad kay Digong na sinabi niya may anomalya raw sa DPWH, hindi naman siya nagpa-imbestiga. Pero walang ginawa. Oo, hindi si Pangulong Bongbong ang kalaban dito. Ang kalaban dito, korupsyon. Hindi si Pangulong Bongbong. Kaya yung pisraling mangyari simula bukas, sana talagang panindigan nilang mapayapa at hindi magpapabaksa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana. Kasi gusto ko lang po ipakita sa mga kapatid din ito, kung bababa man po si Pangulong Marcos, ano po ba magiging benepisyo ng mamamayang Pilipino? Ayun na nga, ano po bang magiging benepisyo? Gaya nga na sinabi ko, ang membro ng INC ay ang mga Pilipino rin na nagbabayad ng buwis. Teka muna, tatanungin ko po, mayroon po bang malaking changes na mangyayari kapag napalitan po ba ang Pangulo? Bakit ba INC ang lagi mong binabanggit? Meron namang KOJC. May KOJC. Kasi ako parang binabaliwala mo eh. Kasi ako partner. Parang sinasabing wala na silang bilang eh. Yung wala raw dating eh. Parang walang dating eh, no? Hindi kasi ang INC kasi, kilala ko to pagdating sa pamamahala. Kahit sabihin mo ang miyembro, ang pakikinggan, yung tagapamahalang pangkalahatan. That's why I address my message to Ka Eduardo Manalo. Ngayon, pagdating namang sa KOJC, wala naman, nakakulong naman yung founder nun eh. Diba? Ba't ako mananawa, ba't kakausapin ko pa yun, sarado utak. Actually, naawa sa mga miyembro niyan. KOJC. Diba? Siguro, masabi ko, yun ang pinakakawawang reliyon dito. KOJC. Kaya nga. Yung pinuno nila, ganon eh. Biro mo, napaniwala sila sa mga ganong-ganong buladas ni ni Kibuloy. Matindi, Matindi. Hindi, pero alam mo, napansin nyo ba, parang sa parting Mindanao maraming ganyan, Cleo, si Senyor Aguila, si Kibuloy. Parang isa lang yung gawi, pero naniniwala sila eh. Hindi, ang akin lang kung ang JIL sasama. Yan, Kung ang KOJC sasama. Kung INC sasama. Sa the rest na matitino, dito wala ako sa INC. Malayo. Tignan ko itong dalawa. Kasi imaginein mo, ang JIL mabibit-bit, alam mo kung sino partner. Sabihin na natin, mandung kayo hindi para paglingkuran ng Diyos. Hindi andun kayo para ipagtanggol yung anak ng pastor nyo. Kasi merong issue ngayon ng korupsyon. Diba? Mr. President, kaluluwa ng bayan to. Bakit kaya bakit kaya nung merong war on drugs tapos may mga libo-libong namamatay? Mga kabataan, bakit walang mga lumabas na ganyan para manawagang itigil yung mga ganitong patayan? Kasi ang pinaka dapat goal ng dapat pinakahawakan ng isang religious group, pro-life eh. Correct. Bakit walang mga naglabasan ng ganyan? May mga lumaban na pare dito. Andiyan si Father Reyes. Robert Reyes, Father I forgot the name. Ang dami lumaban yan, even the Catholic bishops of the Philippines. Hawak nila yung mga protektado na mga pare, yung mga biktima nakaharap sa Netherlands. Pero nagtataka ako, simula nung si Digong nagpapatay ng ganyan. Ba't itong tatlon? Wala bakit yung INC? Tanong ko lang po, bakit yung INC? Bakit yung KOJC, ba't wala? Tumahimik kayo. Bakit wala? Ang pinag-uusapan dyan, buhay. Di ba? Ba't kaya ganun? Siguro, baka masaya sila sa panunungkulan ni Digong noon. Ito nga, nagtataka ako, ba't may mga magrarally pa? May mga investigasyon naman nangyayari na. Ano pa sasabihin nyo dyan? Siguro, wala naman silang pakialam doon sa mga namamatay na tao noon. Di ba? Nagtataka ako,
Bakit ngayon, lalabas kayo para mag-peace rally dahil nalaman nyo sa korupsyon. Mas malala pa sa korupsyon yung pagpatay sa tao eh. Kaya Yun po ang tinatanong ko, ha? Mawalang galang ho sa lahat ng mga tatamaan ho. Kasi nga sabi ko, ako pinuno ng isang iglesia or sekta, isang memo lang, maglabas ka lang na against kayo sa korupsyon, okay na yan. Oo nga. Di ba? Ibabalita na yan eh. Ba't magrarally pa? Sa 3 araw. Baka siguro gustong magpa-cute doon. Kaya ito bibitawan ko last minute. Kapag may isang tao o politikong pumanik sa entablado at sumigaw ng gustong pagbaba ng gobyerno, hindi ko ituturing na peace rally ito. Hindi talaga. Hindi peace rally yung gano'n. Ang tawag dyan pagpapabagsak ng gobyerno. People power. Ang gusto. At mukhang malilin lang pa yung ilang mga membro. Ayun ang aking pananaw. Mananawagan na rin ako sa taong bayan. Ngayon hong paparapit na ganito at ano man makita nyo ho sa palapit na peace rally nila, tayo ay magsama-sama at manawagan ho tayo ng pagkakaisa ng pagbabago, hindi ng pagpapalit ng bagong liderato. Correct. Di ba? Ikaw, Chris Ulo, sa tingin mo ba, saan hahantong itong mangyayaring binabalak nila na 3 araw na demonstrador nila? Ito pag ito natapos ang rally yung 3 araw, sana naman okay na to, last na to. Oo nga. Tanggapin nyo na. Tanggapin nyo na hindi nyo kayang pabagsakin. Tanggapin yung weak leader, ano. Para kasing, yung, nangyayari kasi parang nagagamit kasi yung tao talaga. Kaya nga Nagagamit, Gamit na gamit. Gamit na gamit yung tao para bang, sabi ko nga, pag si Pangulong Bongbong, halimbawa na paalis, si VP Sara yung pumalit, nako siguro unang tuwan-tuwa si Harry Roque, no? Naman. Parang tumama siguro sa loto si Harry Roque. Hindi lang, baka parang tumama ng pogo. tapos yung mga ibang nakakulong diyan baka magamot, no? Ayun na nga. Makakalaya. Marami matutuwa ipapardon lahat yan. Sige buloy na nanggahasan. Kasi sa totoo lang, magsimula sa trabaho, sa eskwelahan. Ayaw, kahit sa loob lang ng room, ayaw na mga estudyanteng maloloko na may mamumuno sa room na matino Kasi yung mga ginagawa nilang kalokohan, hindi na nila magagawa. Yan. Sa trabaho, kapag may mga anomalya sa trabaho, alam ba, sa mga fast food chain, ayaw nila may visor manager na matino. Gusto nila loko-loko. Bakit? Para kung may ginagawa sila doon, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Parang ganyan din sa gobyerno. Ayaw nila yung may ganitong matino. Ayaw nila yan. Kasi hindi, hadlang So parang sinasabi mo, itong mga taong nandito ngayon, ayaw nila na tumino ang Pilipinas. Ayaw nila kay Pangulong Bongbong. Ayaw nila kay Pangulo. Kasi sabi ko nga, ang layo ng performance character, ugali, kay Digong. Ikumpara natin. Ang layo kay Pangulong Bongbong. Ikumpara natin si Pangulo, pag lumabas ng bansa, merong inuuwing investment. Si Sara, pag umalis ng bansa, perwisyo. Hindi, pag umalis, bumibit-bit ng pera, nilalabas niya si Pangulo, pag nando doon, hinahangaan ng mga tao. Pinupuri, pinagmamalaki niya Pilipinas. Si Sara, pag nasa ibang bansa, anong ginagawa? Chismis. Sa totoo lang, sinisiraan VP tayo. Sara, pag nakikita ko, hindi na Vice President ko, para rallyista na Di ba? Wala nang pinagkaiba kay Roque, Wala na At saka kay Celes, Pero sasabihin ko sa taong bayan to. Wala na kayong makikitang presidenteng ganito. Ito sabihin ko sa inyo. Ito yung pagkakataon na bumalik yung Marcos Kaya ginrab natin yung chances to. We have 31 million votes para maka-generate tayo ng Then pinagkaisa ng taong bayan yun. Because nakita na nagutom ang taong bayan nag-asam tayo ng Marcos na bumalik. Which is, ito na nabinigay sa atin, nagkaroon tayo ng presidenteng ganito, nililinis ang Pilipinas, ayaw ng iba. Syempre, tingnan nyo mabuti mga kababayan, kung panawagan ko sa inyo. Ito na yung pagkakataon na may presidente tayong mahal ang ordinaryong Pilipino, mapamayaman ka o mapamatanda ka, maiintindihan at abot na abot ka. Huwag natin sayangin to mga kababayan kasi kung sasayangin natin to, babalik pa ba tayo sa tayo ang pinapatay? Babalik pa ba tayo sa tayo ang dinudugas? Babalik pa ba tayo sa Parmali? Babalik pa tayo sa Pogo? Babalik pa ba tayo sa
ang posisyon ay kaya... Ayan, isa yung mga nakatago dati na ngayon lang na bulgar sa administrasyong Marcos. Isa yung mga yan. Ayan, mga yan. Ikaw naman, ano masasabi mo? Dahil malapit na tayo magbukas. Ito, bilisan ko lang gusto ko lang yung sa West Philippine Sea, habol ko lang to. Sige. Marami kasi nagtataka, bakit daw nahihira... Kasi maraming bumulib kay Pangulong Bongbong nung nanindigan sa West Philippine Sea. Di ba? Yung nagsalita siya sa ibang bansa na hindi sila gigib up dito sa... Pinaglaban niya Pinaglaban niya talaga kung tutusin, pwede pa ba yan ni Pangulong Bongbong? Sakit lang sa ulo yan Upo lang naman ako ng 6 na taon. Diba? Si Pangulong Bongbong, maraming mga nagsasabi na hirap daw yung mga mangingisda ngayon sa West Philippine Sea. Totoo naman. Dati daw kay Digong, nakakapangisda sila. Ba't makakapangisda? Niloloko ni Xi Jinping si Digong kasi, sige mangisda kayo dyan, sabi ni Xi Jinping. Basta importante, nagtatayo kami struktura rito. Yun na nga. Inuuto sila. Yun na nga Diba? Siguro sabi ni Xi Jinping, kung mangisda kayo dyan, importante nagtatayo kami ng building dito. Ang isda din naman mauubos siya. Matatapos din naman yun ang hindi nila alam. Ngayon kay Pangulong Bongbong, kaya nahihirapan na mangisda kasi nga, hindi yung naging yapak ni Digong sa China Pakisama, hindi sinundan ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Yun ang pinaka dyan sa paliwanag dyan sa West Philippines na yan. Anyway, magtatapos na tayo, partner. We have 1 minute to go. Sige, panahon nyo na para bumati. Sa lahat ng mga kababayan natin nanonood ngayon, please don't forget to follow us sa aming mga platform. Hindi lang dito sa Radyo Pilipinas. Pero huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-follow dito sa Radyo Pilipinas para every Sabado. At nandito kami, manonotify na kayo. I-hit nyo na rin yung favorites. Huwag nyo kakalimutan yan. Radyo Pilipinas, ang boses ng ating Pangulo. Yon. At huwag nyo kakalimutan, ako nga po na si Biyahe ni Koy TV. Akala ko may shoutout ka. Shoutout kay Tita Lynn Ragasa, Tita Julie Pascot, Nanay Carmen. Shoutout nyo nga yung mga kasama nating wala rito. Shoutout sila, sino ba yung mga yan? Shoutout kay Jake Magnus. Jake Magnus, shoutout pala. Teka, tayo, ano ba tawag dito? Public service tayo. Nananawagan po yung asawa po ni Jake Magnus, nawawala ho. Hanggang ngayon hindi pa umuwi. Nag-aalala na po. Kung nasaan ka man, Jake Magnus, yung iyong asawa ay nag-aalala na. Oo, dahil ikaw daw ay mula nang ikay ng ibang bansa, hanggang ngayon di ka pa rin nakaka-uwi. Samantalang yung mga kasama mo, nakauwi na. Public service. Sino pa? Sino pa mababatiin nyo? Natin siyempre, yung mga kaibigan natin, shoutout po sa inyo sa ating sa ating mga kababayang patuloy na nagmamahal at na sumusuporta kay Pangulo. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Chris Ulo, Mike Cervera, Biyahe ni Koy TV. Sundan kami sa Facebook, YouTube channel, sa TikTok. At ayun nyo na rin kalimutan, i-hit yung notification bell para lagi kayong updated. May shoutout ka ba, Chris Ulo? Shoutout natin, ibigay natin babaeng vlogger. Sino ba ito? Si kaibigan? Yung bago, yung luma? Hindi, yung kaibigan natin babaeng vlogger. Si Mima. Nakakalimutan ko yung shoutout sa inyo dyan. Mima, baka naman alam mo kung nasaan si Jake Magnus, turo mo na. So mga kababayan, maraming salamat at magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Kita-kita po tayo ulit. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.